Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, ito po ang ating latest update ngayong araw. Para nga po dito sa minomonitor natin dalawang bagyo na umiiral nga dito sa ating bansa. Unahin po muna natin si Super Typhoon Goring ay yan po ay patuloy nang lumalayo sa ating Philippine Area of Responsibility, pero patuloy nga po yung paghatak niya sa habagat at yung extension ng kanyang kaulapan na nagdudulot po ng matinding pag-ulan na mabugso-bugso na may kasamang pabugso-bugso rin ng hangin dito nga sa western section ng ating Luzon. At dito naman po kay bagyong Hana, ito nga po ay mas lumakas pa into severe tropical storm at tinataglay na nga po nito yung 110 km per hour. At ayon nga sa ating advanced weather forecast, bumaba nga yung forecast track prediction nito. Dahil ito nga po ay posibleng dumiretso dito naman na sa may parte ng Taipei. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil nga posible rin to mamayang madaling araw ay mag-intensify na po ito into typhoon category. Kaya ito po imo-monitor po natin si Bagyong Hana dahil may posibilidad pa na mas bumaba pa yung kanyang forecast track prediction dahil nga po nagkakaroon ng high pressure area sa may parte ng Japan. Dito naman sa ating mas malapitan na satellite image, dito mapapansin natin na patuloy nakakaranas ng mga pabugso-bugso ng ulan ang extreme northern Luzon. Dito po sa may parte ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging dito nga po sa may parte ng Baguio, meron din po tayong mga posibleng pag-ulan. Dito po sa Zambales, sa may Bataan, Pangasinan, Tarlac, dito po sa may eastern section ng Northern Luzon, asahan natin may makulimlim na kaulapan na kasamang may hina at katamtamang pag-ulan. Dito naman po sa may Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin po tayong makakaranas ng mga pabugso-bugso ng pag-ulan. Paminsan-minsan meron pong biglaang malalakas na pag-ulan na nagdudulot nga po ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Dito naman po sa may parte ng Bicol Region, Visayas at Palawan, asahan natin yung mga isolated rain shower. Meron din tayong mga isolated rain shower dito nga po sa may buong Mindanao, kaya iba yung pag-iingat pa rin at paghahanda sa ating mga kababayan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung paglakas ni Bagyong Hana na posible nga po ito yung umabot na ng typhoon category mamayang madaling araw. At ito nga po mapapansin nyo, yung pinaka-forecast track po niyan ay bumaba dahil posible nga po yan dumaan dito sa coastal water ng Taipei. At ito nga po yung isa pang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At bukod nga po dyan, magkakaroon po muli tayo ng isa pang tropical depression dito nga po sa may eastern section ng ating extreme northern Luzon. Kaya iba yung paghahanda sa ating mga kababayan dahil tuloy-tuloy nga po, pagpasok pa lamang ng September, tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng mga sama ng panahon na magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa. Kung mapapansin nyo, ito na nga po yung panibagong tropical depression pagdating ng September 5 at may panibagong bagyo outside par pero mababa ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng September 6, ito nga po ilalabas din po ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating naman po yan ng September 8. Patuloy po niyang palalakasin ng habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa ating bansa. Halos makakaranas ng mga matitinding pag-ulan ang ating western section ng ating bansa dahil nga po sa ating habagat. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin may mga low pressure area at posibleng bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating bansa. Yan po ang ating imomonitor kung ano yung mga posibleng magiging senaryo niyan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posible pang sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.